So kanina nga'y napanood natin ang Game 1 ng Minnesota Timberwolves at ng Denver Nuggets kung saan nakuha ng Timberwolves ang panalo sa paunguna ng 43 points ni Anthony Edwards. At lahat nga ng pag-uusapan natin dito ay kung paano na-dominate ni Edwards ang Nuggets, and rightfully so, kakaiba nga ang pinakita niyang performance. Lalo na kapag inisip natin na 22 years old pa lamang ang batang ito, ganun pa man pag-uusapan natin ang mga bagay na hindi gaanong obvious sa series na ito. Ang pamagat nga ng video na ito ay nagawa ng Minnesota Timberwolves ang hindi nagawa ng Lakers sa Denver Nuggets. So ano nga ba ito mga tropa? Una ay ang dalhin sa labas si Nikola Jokic. Big numbers pa rin nga ang ginawa ng two-time MVP. 32 points, 9 rebounds, and 8 assists. Ngunit may kasama itong 7 turnovers, 11 of 25 shooting sa field. That is 44%. At 2 of 9 shooting naman sa 3-point area. Not even once nagkaroon si Joker ng below 55% shooting sa field laban sa Lakers. At 9 rebounds lang siya. Ang laban nga sa Lakers ay nag-average si Jokic ng 7 rebounds sa first quarter pa lang. At ang 2 of 9 shooting sa 3 points, that is 22% mga tropa. Ngunit it's not about the percentage, it's about the number of attempts. 9 3-point attempts nga itong si Jokic, that is the most sa kanilang team sa game na ito. Hindi nga si Michael Porter Jr. o Jamal Murray ang nanguna. Hindi nila masyadong magamit ang pick and roll bagkos nagiging pick and pop na ito. Team defense ang ginawa ng Minnesota, ganun pa man most of the credit ay dapat ibigay kay Karl Anthony Towns at Rudy Gobert na pinakita nga kung bakit siya ang 3-time, maybe soon to be 4-time Defensive Player of the Year. At ano nga bang epekto sa Denver Nuggets ng 9 3-point attempts ni Nikola Jokic? Yan nga ang pagbagsak ng second chance points and offensive rebounds. Dahil nasa labas nga si Jokic, kaya naman buwelo ang Minnesota na kumuha ng mga defensive rebounds. So one and done nga ang mga possession ng Denver Nuggets kaninang Game 1. Isang bagay na nahirapan ang Lakers na gawin sa first round ng playoffs. At isa pang bagay na dapat natin bigyan ng pansin dito ay ang 16 points si Naz Reid. Gumawa nga siya ng 14 points sa fourth quarter at pinakita niya kung bakit siya ang 6-man player of the year. Na outscore nga ni Naz Reid ang buong bench ng Denver Nuggets. Isang bagay na kahit isang beses ay hindi nagawa ng Lakers noong first round dahil wala nga sila halos o natatanggap na ambag mula sa kanilang bench. Ganon pa man baliwala nga ang lahat ng ito kung hindi halimaw na performance ang pinakita ni Anthony Edwards. Walang daga ang dibdib ng batang ito kung maglaro at talagang kakaiba ito. Ganon pa man ay kailangan niya nga na maging handa sa mga susunod na games dahil tiyak na gagawa ng adjustment ang Denver Nuggets dito. Ngunit kung may isang bagay man tayo na napansin sa game na ito ay masyadong maliit si KCP para maging primary defender ni Anthony Edwards. So makikita nga natin kung anong adjustments ang gagawin ng Denver Nuggets sa susunod na game nila. Sino ba sa palagay nyo ang mananalo sa Game 2 mga tropa? Ilagay nyo sa comment section ang inyong mga komento.